Dahil ang siring itim ayon kay Manong Duming ay isang uri ng nilalang na masyadong mapaghiganti sa tao, lalong-lalo na sa taong may alam sa lihim na aral. Alam din ng ermitanyo na hindi sila titigilan ng angka na yon hanggang sa hindi sila magagawang malipol ng mga ito. Nang marinig ito nila Noli, ay halos siyang kinalabutan sa kanilang mga kalaban. Tika lang Manong, hindi ba tayo pwedeng humingi ng tulong kay Sanoy? Tanong ni Noli. Sa kasamaang palad, iho, hindi tayo mabibigyan ng tulong ni Sanoy. Nasa kabilang ibayo yun ng lupain at meron din itong mahalagang ginagawa. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo isasama sa misyon na ito kung alam kong mapapahama kayo. Magtiwala kayo sa inyong kakayanan mga iho at sa kakayanan ko bilang ermitanyo. Ang pagsubok na ating kinakaharap ngayon ay ang isa sa mga magbubuo ng inyong karanasan upang mas maging dalubhasa kayo sa tinatahak niyong larangan. Magpakatatag kayo at maging matapang, alang-alang sa mga kasama nating namamaalam na. Sagot naman ng ermitanyo. Dahil sa mga narinig ni Noli, ay mas lalo pang tumindig ang kanyang pagnanais na matulungan ang mga nahirapan na kanilang mga kaanib. Dahil sa matinding pag-uusap noon ng dalawang ermitanyo, hindi na nila namamalayan ang paglalim ng gabi. Kung hindi pa napadaan ang isang antingero sa kanilang pinaghihigaan, ay hindi nila malaman na papasapit na pala ang kinaumagahan. Sa pagpatak ng 6:00 ng umaga, naging abala naman sila Manong Duming at Mang Carpio sa tarusan. Pinili na muna nilang gumawa ng makakain bago nila isasagawa ang mga plano noong araw. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang kanilang mga gawain. Agad din naman sila noong naghanda upang umpisahan ang kanilang paglilibot sa baryong kanilang kinaroroonan. Hindi pa man gaanong kalayuan ang mga bahay ng mga kapwa nila sa bungero, kung kaya't hindi nila alintana sa kanila Noli kahit ilang ulit pa silang pabalik-balik sa baryo. Habang sila ay naglalakad, panay ang pagmamasid nila sa paligid upang hindi sila paghinalaan ng mga tao doon. Sinadya nilang magdala ng tag-iisang manok upang aakalahin ng mga taong sabong lang ang kanilang pakay. Maigi nilang pinakiramdaman ang buong lugar upang maging alerto sa mga itinanim na barang. Hindi kasi ito masisipat ng mga ordinaryong mata, kung kaya't kailangan mong paganahin ang 3 mong ulirat upang ito'y masilayan. Ermitanyong Duming, maging alerto ho tayo. Maraming nakakalat na patibong paikot sa baryo. Wika ng isang antingerong may bitbit na tandang. Ganun ba? Sige, hatiin natin ang ating grupo ngayon sa 4. Sumama sa amin ni Noli ang isa sa inyo upang makapaglibot sa paligid. Mag-ingat kayong lahat at pag-igihan nyo ang inyong pagmamasid. Sagot naman ni Manong Duming. Habang sila Mang Carpio at Danilo, lumis na rin ang daan kasama ang 3 nitong bataan. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, agaran din naman itong naghanap ng mga kasama sa pagpasok ng baryong yon, kung saan may nagaganap na naman na tarian sa lugar.
Hindi kasi mawawala ang tari-tari sa kanilang lugar. Dala na rin sa dami ng mga manok doon. Bago pa man sila makapasok ng baryong yon, pinili na nilang maghihiwalay. Habang naglalakad sila Noli sa looban ng baryo, pansin nilang hindi kaaya-aya ang hangin na nanggagaling sa mga dayo. Animoy ang hangin doon ay nababaluta ng samot-saring enerhiya na galing sa mga gamit ng mga antingerong dumayo sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat naman nila Nuling normal naman ang kaganapan sa baryo. May nasisipat siyang nag-uusap sa labas ng sabungan at nakita niyang abala ang mga taong nagtitinda sa labas. Sa paglipas ng oras doon nila Nuli, may iilan silang mga taong nasisipat na nagmamasid sa paligid. Ang iilan sa mga ito ay nakaupo lamang sa mga tindahan at ang iilan naman ay nakaupo sa mga punong hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga nasilayan nila noon ni Manong Duming, pinili na lamang nilang umaktong hindi naramdaman ang pagmamasid ng mga ito. Huwag kayong magpapahalatang sila ang pakay natin. Sa pamamagitan ng pagsali nyo sa pasabong, makakuha tayo ng mangilan-ngilang impormasyon tungkol sa mga mambabarang na namumugad dito. Wika ng ermitanyo habang patuloy sa pagyupyup ng tabako nito. Maya-maya lang ay medyo napalapit na sila sa mga taong may dalang mga manok. Pagdaan nila sa harapan ng mga ito, kitang-kita nila ang pagsunod ng mga paningin nito sa kanilang grupo. "Kanauli, ayan ho si Mang Dulas. Batikang mananari yan," wika ni Lucio, na isa sa mga sumama sa kanila ni Manong Duming. "Ganun ba? Bakit tinawag na Dulas yan dito sa baryong ito?" Sagot niya pabalik dito. "Kaya tinatawag na si Mang Dulas yan dahil sa bihira yang matalo sa sabungang ito. Sabi-sabi, may hindi masukat yang agimat at taglay. Maging ako man ay may alam sa ganyang bagay, di ko pa rin mapagkailang malayo ang narating ng taong yan kumpara sa akin." Muling wika ni Lucio. Nang marinig ito ni Nuli, tila ba nagalak siyang marinig ang pangalang yon. "Isa rin sa pinaghinalaan namin. Kaya hindi tumandayang si Mang Dulas may asawa umana siyang engkanto," dagdag pa ni Lucio. "Paano mo naman nasabi, Lucio? Nakita mo ba sa mga mata mo?" Sagot ni Nuli. "Hindi naman, pero malakas ang kutob naming gumamit ito ng maitim na mahika. Dahil sa tuwing nakakalaban namin yang si Mang Dulas, nagkakasakit kami ng hindi namin maintindihan." Sa sandaling narinig ni Nuli ang kwento ni Lucio, doon niya napag-isip-isip na baka isa rin ang taong yun sa sinabi ni Manong Duming na isang mambabarang. Ngunit biglang natahimik sila nang marinig nilang nagsisigawan na naman ang mga tao sa loob. At sa sandaling yon, nakita nila Nuli ang taong sinasabi ni Lucio. Si Mang Dulas nga, at ang taong nagngangalang Manoy Isko. Isa rin din umanong batikang mananari itong si Mang Isko, pero malayong malayo siya ni Mang Dulas. Si Mang Dulas kasi hindi nakipagkaibigan sa mga taong kilala nila Lucio, at may haka-haka umanong sa kaliwa ang taglay nito. Kaya hindi ito nakikihalubilo sa mga taong may lihim na karunungan sa kanan. Nang magkatinginan sila Lucio at nang nagngangalang Isko, nagbatian naman ang mga ito. "Mang Isko,
Tatay ako dyan sa manok mo. Sigaw ni Lucio sa taong yon. Ikaw ba, Kanoli? Ayaw mo bang pumusta kay Mang Isko? Magagaling yung mga manok niyan. Sambit naman ni Lucio sa kanya. Ang sagot naman niya ay, "Huwag muna. Sa manok ko na lang ipusta itong kakarampot kong salapi." Wika niya sabay lingon kay Manong Duming na nagmamasid lamang hindi kalayuan sa kanila. Maya-maya pa ay aksidenteng natitigan ni Noli ang kalaban ng nagngangalang Isko. Base sa itsura nito, nakasuot ito ng purong itim na kasautan at mahilig din itong kumakagat-kagat ng hunsoy na naglalaman ng tabako. Sa sandaling nakikita ito ni Noli, tila ba nakaramdam siya ng bigat sa taong yon. Masigasig din itong gumalaw na tila ba binatilyo kung umasta. Tinitigan lang ito ni Noli at maya-maya nga'y binitawan na ang mga tandang. Sa pagbibitaw ng dalawang manok ay ang pagsisigawan naman ng mga nanonood. Paano ba naman kasi puro umano mga batikan sa mga manok ang naglalaban. Sa pag-ikot ng mga mata ni Noli sa paligid, nakita naman niya ang nakabukod na grupo nila Danilo sa kabilang banda. Hanggang sa binitawan na ang mga tandang, hindi inalis ni Noli ang kanyang mata kay Mang Dulas. At nakita niyang bago nito ilapag ang manok sa lupa, binugahan niya ito ng usok na nanggagaling sa kanyang hunsoy. Paglapag ng manok nito sa lupa, kaagad itong lumipad patungo sa kalaban, sa manok ni Mang Isko. Maniwala kayo o sa hindi, isang talon lang ang manok nito, tapos kaagad ang laban. Literal na pastiskil. Nanlaki ang mga mata ni Noli habang nakatitig sa taong yon. Yan si Mang Dulas. Bihirang matatalo yan dito sa baryo. Iwan ko ba kung anong taglay niyan? Muling bulong ni Kalosyo. Nang dumating na sa puntong yun na ang oras na sinabi ni Manong Duming, kaagad nang lumapit si Noli sa mga kapwa mananabong upang itapat ang kanyang manok. Habang nakaupo siya sa isang tabi, nilapitan sila ng isang lalaking hindi nila kilala na may bitbit ding panabong. "Iyo, bago ka ba rito? Pataran mo nga yung 3 kong tandang. Mukhang magkakatapat itong mga alaga ko sa hawak mo ah." Wika ng isang lalaki. Pagtingin ni Noli sa 3 nitong tandang, ay halos mapaatras siya sa gulat. Dahil ang nakita niyang manok sa harapan niya ay isang uri ng aswang na pumasok sa kaanyuan ng tandang. "Ah, mga alaga mo yan, Manong?" Gulat na wika niya. "Oh, bakit? May kakaiba ba?" Sagot naman ng lalaki. Wala naman, Manong. Ang lalaki kasi ng itatapat mo dito eh. Sa akin may kaliitan lang." Pagdadahilan niya upang hindi malaman ng lalaki na nakikita niya ang kaanyuan ng mga alaga nitong dala. "Ano, Kanoli? Kaya ba yan ang alaga natin?" Wika ni Lucio na nakaantabay lang sa kanyang tabi. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla niyang nasiko si Kalosyo nang masipat nilang lumapit sa kanilang kinaroroonan ang nagngangalang si Mang Dulas. "Bakit ang tagal mo, Kadyo? Magtatanghali na." Wika nito sa lalaking kausap nila Noli. "Sige, lalaban kami.
kung talagang kursunada mo itong tandang ko. Sagot naman ni Noli sa lalaki. At nagwika naman ito ng walang patumpik-tumpik. Ayaw kasi ng busing ko ang taong pakipot pa. Lahat kasi ng laban namin, hindi pa kami nabibigo. Diyan ka na at mamaya ay maglalaban tayo sa gitna. Matapos ang kaganapang yon, dali-dali naman silang bumalik sa kinaroroonan ni Manong Duming. Pagdating naman nila kung nasaan ito, nagwika naman ito ng So hanggang dito na muna mga kaermitan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe upang hindi kayo maliligaw. Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.